Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat and welcome po sa ating Midday Boost program ngayon pong araw ng Lunes. At katulad ng lagi nating sinasabi, every Monday na ito ay panibagong week, ito ay panibagong mga challenges, but even though marami tayong kakaharaping challenges the whole week, meron rin namang mga panibagong blessing at panibagong magagandang resulta. Kailangan lang nating tatagan yung ating kalooban, katulad ng title natin for today. And gusto ko po sana na i-share ninyo yung link ng program natin para sa lahat. Para sa family members ninyo, para sa mga ka-church mates ninyo, para sa mga kaibigan ninyo, kasi regardless naman sa kung anong religion nila, hindi natin tina-target na palitan yung religion nila. Ang tina-target natin ay magkaroon sila ng personal relationship sa Panginoon. At para mangyari yung personal relationship with God, kailangan nilang i-take yung first step. And as you know po, this coming Sunday or this coming weekend, tinatawag natin itong Sunday of Return, in which tayo ay manunumbalik sa Ama. Kahapon, napag-usapan natin yung tungkol sa prodigal son. And talking about this, starting today, itong week lang po na ito, okay? Yung program natin is gonna be until Saturday. Why? Kasi gusto ko pong sabihin sa inyo yung 7 steps kung ano po yung dapat ninyong maintindihan para sa event natin this coming weekend, yung Day of Return. Kasi alam nyo po na kapag sinabi nating manumbalik sa Panginoon, hindi lang naman po yan para sa mga taong wala sa church. Pag sinabi nating bumalik sa Panginoon, regardless kung nasa church ka or hindi, ito ay moment of reflection mo para i-check yung sarili mo whether malapit ka ba sa Diyos or napapalayo sa Diyos. Kasi minsan po nadadaya tayo ng sabi natin, porket present tayo sa church, akala natin malapit tayo sa Diyos. Pero hindi naman talaga yun yung totoo. Bakit? Kasi kahit po nasa church ka, pero kung yung relationship mo sa Diyos ay malayo, so ibig sabihin, ang layo mo sa Panginoon. So meron kang opportunity para i-analyze yung sarili ninyo sa buong week na ito. Kaya nga, mag-e-extend yung program natin this week up until Saturday. Para po saan? Para lang po mag-reflect kayo. Para lang po i-check nyo yung sarili ninyo. Kasi kapag umakyat kayo sa altar, supposed to be dapat isakripisyo mo, literal yung buhay mo. Bilang isang handog sa Panginoon. That's why, bibigyan ko kayo ng 7 steps, okay? Kahapon, nasabi na natin yung first step, pero yan pa rin po yung i-elaborate ko ngayong araw na to, yung first step na to. And babasahin lang natin sa buong week na ito, itong libro po ng Hebreo or Hebrews sa English. So, basahin po natin in Hebrews or Hebreo chapter 10, verse 19 to 23. Kasi dito po sa mga verses na to, dito nyo po madidiscover yung steps para manumbalik sa Panginoon. Yung mga steps kung paano tayo makakabalik sa Panginoon. Hihimay-himayin natin ito every day, pero babasahin rin natin. Sabi dito, kaya, mga kapatid, mayroon na tayong lakas ng loob na pumasok sa dakong kabanal-banalan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang katawan, binuksan niya para sa atin ang bagong daan patungo sa pinakabanal na lugar na nasa kabila ng tabing. Ang mga daang ito ang nagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Next verse. At dahil mayroon tayong dakilang punong pari na namamahala sa pamilya ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya ng may tapat na puso at matatag na pananampalataya dahil nilinis na ng dugo ni Jesus
ang mga puso natin mula sa maruming pag-iisip at nahugasan na ang mga katawan natin ng malinis na tubig. Magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. So, sa verse po na ito, from 19 to verse 23, dito po natin madidiscover yung steps kung paano tayo manunumbalik sa Panginoon. Isang week na kung saan kailangan natin mag-reflect. Isang week na kailangan natin i-examine yung sarili natin. Isang week para i-analyze natin yung sarili natin kung para sa atin yung panunumbalik. Kasi this coming weekend, magkakaroon tayo ng dalawang klase ng tao. Yung mga taong manunumbalik sa Panginoon, but literal kasi ang layo talaga nila, hindi sila nagsisimba sa church at ang layo-layo nila sa Panginoon. So, we are going to encourage them na bumalik sa Panginoon. And sa loob rin ng church, meron kasing mga tao na naliligaw rin. Nasa loob ng church, pero dinadaya yung sarili na porket nasa church is akala nila nasa presensya na sila ng Diyos. Pero kapag i-analyze nila yung sarili nila, madidiscover nila ang layo pala nila sa Panginoon. So, itong mga taong ito, kailangan nilang manumbalik sa Diyos. Nasa church ka man or wala, kailangan mong manumbalik sa Diyos. At yung pangalawang part is yung mga taong di naman kailangan manumbalik. Pero sila ang magre-rescue para sa mga taong ito na bumalik. Siguro po, kayo yung nasa part na yan. Siguro hindi nyo kailangan bumalik, pero may pinaalala sa inyo yung Diyos na mga tao na dapat ninyong gamitin yung sarili ninyo para maging instrumento ng Diyos, para manumbalik sila sa presensya ng Diyos, so magpapagamit kayo sa Panginoon. And then, during sa service natin, tayo ay gagawa ng prayer para sa mga taong itong manunumbalik at isasakripisyo yung sarili nila sa altar. Pero yung first step is nandun sa pinaka-first part. I-highlight natin. Sabi dito, kaya, mga kapatid, mayroon na tayong lakas ng loob na pumasok sa dakong kabanal-banalan sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus. And as you know, this coming Sunday nga, magkakaroon tayo ng Lord's Supper. At ang Lord's Supper, meron pong element yan. Yung isang element is yung bread, which symbolizes yung katawan ni Kristo. And we are going to have yung grape juice as well, which symbolizes yung dugo ng Panginoong Hesus, katulad ng nabasa natin sa verse. And ano pong ipinapakita nito para sa atin? Sabi dito na dapat daw meron tayong lakas ng loob na pumasok sa kabanal-banalan, which is, ibig sabihin yung altar. Kasi kapag meron po tayong moment this coming week, and kapag napapansin po ninyo na ang layo ninyo sa Diyos, at desidido na po kayong isakripisyo yung buhay ninyo sa Panginoon, may moment po na papaakyatin namin kayo sa dakong kabanal-banalan na to, which means yung altar ng church. Isa-sacrifice mo yung buhay mo bilang offering sa Panginoon, which is the best offering yan na matatanggap ng Diyos mula sa iyo. Yung buhay mo. Hindi yung pera, kundi yung buhay mo. Naunawaan niyo po ba? The moment na umakyat ka sa altar, that's it, isinasakripisyo mo yung buhay mo. Pero lakasan mo yung loob mo kasi hindi mo na dapat pwedeng bawiin yung buhay mo sa altar ng Panginoon. Yan ay isa sa sakripisyo na. So, nandiyan na yan. Nakukuha niyo po yung sinasabi ko, nandiyan na yan, so dapat niyo pong isakripisyo yan ng buong buhay ninyo. So, dapat lakasan niyo po yung loob ninyo. In the same way, katulad ng pinag-usapan natin yung prodigal son kahapon, na siya ay sincere at malakas yung loob. Sincere na sabihin sa tatay niyang, akin na yung mana ko. Ibig sabihin, pinapatay na kita. Akin na yung mana ko. At meron siyang lakas ng loob na lustayin yung pera niya sa walang kwentang bagay. Itong sincerity na to, na pagiging totoo, magiging sincere, na sabihin mo sa Diyos, sa Panginoon, nagkasala ako. Gamitin mo yan
para sa tama. At itong lakas ng loob na ano, gawin na rin yung tama. Kasi lahat po tayo, karamihan sa atin sincere. Sinasabi natin, ito yung gusto ko, so ito ko. So, dapat may sincere ka rin sa Panginoon sa paglapit mo at pagpanunumbalik mo this coming weekend sa Kanya. Lakasan mo yung loob mo na sa pamamagitan ng panunumbalik mo sa Diyos, malakas yung loob mo gawin kung ano yung tama. Ito po yung first step, okay? Kung gusto mong manumbalik, ilagay nyo po dyan sa notes ninyo, lakas ng loob. Unang kailangan ninyong taglayin is lakas ng loob. Kung gusto nyong manumbalik sa Panginoon, lakasan nyo po yung loob ninyo. At gusto kayong gamitin ng Diyos, sa week na ito, kayo po na nasa presensya na ng Diyos para palakasin din yung loob ng mga taong manunumbalik. Do you understand? So ito po yung ating address this coming weekend. Ito rin po yung ating schedule. So feel free to contact us if ever meron kayong question. Okay? Do not forget rin na kapag pumunta kayo this coming weekend, magdala kayo ng tinapay na i-bless natin. Okay? So paano po? Bukas, alamin natin yung second step kung paano manunumbalik sa presensya ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos, please, pakishare po ng link ng program na ito.